naglagay po tayo ng mga murals dito sa walls natin along Maestranza is just to show ano po yung pwede nating ipeg dito. Ito po yung itong mural na po ito. This is a mural painted by Boto Francisco, one of our national artists. Ito po yung mural na sa Manila City Hall. Ito po yung history of the parang Philippine history. 500 years worth. Destructed city tayo. So very rich yung history ng Intramuros. And dito po makikita nyo yun. And we can also appreciate kung ano po yung development na meron tayo sa Intramuros. Coming from the World War II na sobrang sira po niya. But now we are continually developing Intramuros para po malaman pa ng mga Pilipino yung history, yung culture, heritage ng country natin. Mag-start po kami doon. Ang gagawin po namin, we will connect our existing esplanade towards the Makati Esplanade. Oh, maganda sir, maganda. So, sabi ko yung ganyan, establishment. So magkakaroon din po tayo. Ang highlight po dito is makikita nyo ang pagkakaiba ng existing esplanade natin sa future Makati Esplanade is that iba na ang architecture dito. Modern na po siya. Yes. Hindi kagaya po dito ngayon because we are in a historical and cultural capital or hotspot ng Manila. We are neoclassical architecture here. So very, ano pa yung mga ano natin, very classical yung paggawa ng mga balusters po natin, ng mga lamps po natin. But yung ano natin, yung concept naman po natin for Makati, mas modern na po siya. So mga glass, ang iniisip po natin, mga glass na mga railings, mga stainless. Yes, so more modern architecture to mirror the area that we are building. Kailan po sisimulan po yan sir? Actually, nagsisimula na po kami makipag-usap sa Makati LGU. Nakikiusap na rin kami sa mga private sectors doon dahil interested po sila na makipag-tulungan para magawa. Kasi nakikita rin naman po nila na magandang idea ito. Lalong-lalo na pag na-connect na po natin yung mga esplanades natin. Isipin niyo po, yes, existing esplanade all the way to Makati, that would be around a 15-kilometer esplanade or more. So maganda pong ano na yan. Tapos makikita nyo, it is an alternative pathway na for the people here in Metro Manila na pwede na silang maglakad, magbike through the esplanade to get from Makati to Manila. Diba? So, instead of gumagawa tayo ng karagdagan na kalsada na nagdadagdag lang rin ng mga sasakyan, gumagawa na tayo ng alternative pathway for more pedestrian friendly, more bike friendly, para yun na yung alternative mode of transportation natin na gagamitin nila. Pero itong project sir na to, matatapos to during the time that Of course, ang sinisikapan namin na tatapusin po natin lahat. Yung nakita nyo po doon sa scale model ng Pasig River, we are doing our absolute best so that we can complete that home. From end to end kasi is 25 kilometers. Gusto talaga po namin mapuo namin yung 25 kilometers na yan. And the best case scenario, both sides po yun. So 50 kilometers worth of esplanade. Ayun na ang dami na nang pupuntahan, ang dami yung papasyalan. Pwede mag-inom dyan. Paris, parang tayo sa Paris. Maglalasing ka dyan, pero tumalo na dyan. Ligo. Dito yung Colgate Palmolive, hindi natatamaan. Hindi, ito Rockwell mismo. Ito yung bagong Colgate Palmolive yan. Ito yung Rockwell. Meron na ba yung mall na yan? Oo. Ito yung mismo Rockwell, ito Estrella to eh. Ito yung papuntang munisipyo, di ba? Hindi, yun, doon. Doon yung paliko ng munisipyo. Dito pagaling ka sa Guadalupe. Swerte ng mga tao dyan, no? Before there was a Plaza Mexico Station, we are in talks with MMDA na makabubukayin. Oh, yun sir. Budumugi na to. We will, I mean, in the future kasi marami naman po tayong mga provisions for other ferry stations. So, we are, yan yung kagandahan ng Pasig River Urban Development, kaya nga Interagency Council. Kasama po sa Interagency Council namin ang MMDA, ang BPWH, ang DOTR,
Department of Tourism and other agencies, DNR. Kaya nag-uusap-usap po kami kung ano yung magandang future projects po natin para nagko-convergence projects tayo. Ang ibig po sabihin ng convergence project is nagtutugma at nagsasama-sama yung mga project ng iba't ibang ahensya. So yan yung mga convergence projects na pinag-usapan po natin. Alright, so continue. Lakad tayo. So, Guys, lakad-lakad mag tayo. Mamaya tayo magbasahan ng dati makita eh. well, in the future we will have provisions for it, I think. But one of the things that I'd like to mention then, we have other plans for my stanza as well. Because isang concept rin po namin, magkakaroon tayo ng isang malaking fountain po dito sa gitna. Magkakaroon pa tayo ng mga open art installations kasi ang gusto rin po ni Secretary na parang maging art gallery itong area na to. Diba? So, kaya nga, one of the things I'd like to highlight, kaya nga naglagay po tayo ng mga murals dito sa walls natin along Maestranza is just to show ano po yung pwede nating ipeg dito. Ito po yung itong mural na po ito. This is a mural painted by Boto Francisco, one of our national artists. Ito po yung mural na sa Manila City Hall. Ito po yung history of parang Philippine history. 500 years worth history, if I'm not mistaken. So, ito po yung peg na gusto natin na magkaroon po tayo ng mural dito in the future. Na we are going to tap our up-and-coming and already well-known Filipino artists para i-showcase po nila ang talents po nila para mapakita sa lahat ng tao. At ma-enjoy rin ng ating mga mamamayan. Diba? Sige po. Just to explain, ito pong Maestranza, dati po, before pumasok ang shoot, ano po siya? Hindi po siya nagagamit na area. Sarado po to, hindi po na-maintain. Marami pong mga tambak na mga basura po dito. Tapos, madilim po siya. So, ang nangyari po, pumasok po ang Pasig River Urban Development through the PBBM project or Pasig Bigyang Buhay Muli. At binuksan po namin itong 10-meter roadblock na reclaim natin. Tapos nagpagawa po kami ng 6-meter esplanade po dito. So we have a 16-meter wide area po dito. 16 meters by 240 meters. Ganun po kahaba itong Maestranza. Alila, baka sumba! Pwede na katanungan. Pwede na mag-spot Yes, sir. Malaki, no? Malawak. Negotiating with the Intramuros administration since there are areas here that are with historical significance. Hindi po kami pwede basta-basta gumawa ng mga structures po dito. So makikipag-ugnayan pa rin po kami sa Intramuros administration para tingnan namin kung saan namin ipapwesto. But for sure, may pinaplano na po kami mga comfort rooms at other facilities in and around Maestranza. Yes po. Yes, sir. So, I will explain that as we go along, but Asik, another katanungan ulit, magdagdag ba tayo ng mga plants dito? Yung mga puno? ang plano po, sa likod po ng bakod na to, doon po kami magdadagdag ng mga puno na magiging canopy po para sa ating wall po dito. Wow, galing ha. Para di masira yung sahig. Grabe, wala pa sa ano. Ilan to? 1.1 kilometers pa lang? Boh, Dito nakahaban. kailangan pa ng 23.9 kilometers. Oo. Sana matapos. No? Grabe ko lang mga kabayan. Parang naka-off yata. May pa-TV pa, sorry. 1 second so that we can also Monitor lang siguro to sa pag nagkaroon tayo ng program. Monitoring lang. ginagawa natin. Tsaka
Saka yung mga view. Sabi ng viewer ko, sir, madami na namang iiyak dyan sa proyekto ng Pangulo dyan. Iiyak talaga sila. Okay, like, share, like, comment po tayo guys. Nandito po si Asik Sambar, no? Siya po ang nagtutur sa atin ngayon. Ang ating Asik Sambar nandito. Ganyan na po dito ngayon sa Pasig River. May haba dito. Malayo na UTV, no? Malayo na po nung kung saan tayo galing. Sir Dan can explain a little bit. Grabing nalawak ka dito. Photos po ng Intramuros before World War II. So, pinaunawa Intramuros. Typically, we know it as a monument to the Hispanic period. Pero marami po talagang nangyari sa Intramuros, not only during the Spanish period, but we were occupied also by British, Americans, Japanese. And during the World War II po, second most destructed city tayo. So, very rich yung history ng Intramuros. And dito po makikita nyo yun. And we can also appreciate kung ano po yung development na meron tayo sa Intramuros. Coming from the World War II na sobrang sira po niya. But now we are continually developing Intramuros para po malaman pa ng mga Pilipino yung history, yung culture, heritage ng country natin. Saan yung drawings pala dyan?